Ilang taon din po nakararaan, ako'y pauwi sa Pilipinas galing Rome. Pagdating ko sa airport sa Rome, binigay ko yung passport at yung ticket ko. Sabi nung tao doon sa ticket sa airlines, "Sir, wala ang pangalan mo sa mga pasahero." Bakit? Ako, may ticket ako. Sabi niya, "Yun nga po ang misteryo eh. Valid ang ticket nyo, pero wala ang pangalan nyo sa mga pasahero." Paanong mangyayari? Sabi niya, titignan ho namin kung malalagay kayo sa waitlisted. Sabi ko, kailangan kong umuwi. Tapos medyo nagpakilala ako. Obispo ako eh. May gagawin ako sa Pilipinas, kailangan akong umuwi. Sabi nila, wala ho kami magagawa. Paano? Wala ang pangalan nyo, pero gagawaan namin ng paraan. Di, nalagay nga ako. Kasi meron pa akong stopover eh. Mula Rome, papunta dun sa isang bansa na yon, walang problema. Maraming upuan. Yung mula sa bansa na yon, stopover, papuntang Maynila, doon, punong-puno. Kaya sabi sa akin, i-waitlist to namin kayo. Pagdating po doon, magtanong kayo. Ang init-init ng ulo ko. Kung ano-ano na yung mga iniisip ko, idemanda ko kaya itong airline na ito. No? Sila mismo hindi nila maipaliwanag, valid yung ticket ko, tapos wala ang pangalan ko. Sila naman yung nag-issue ng ticket. No? Kaya galit na galit ako. Pagdating ko doon sa stopover, takbo. Doon sa counter, sabi nila, naku, puno ho talaga. Titignan namin kung kayo ay mailalagay namin. Sabi ko, make sure kasama ako sa mga una ninyong priority dyan. Yeah. Umupo ho ako doon sa pre-departure area na nag-aapoy. Naku, galit na galit. Yung mga nakatabi ko, mga OFW, nagkukwentuhan. Hindi naman po ako nakikichismis, kaya lang katabi ko di narinig ko. Sabi nung isa, "Boss, kailan ka huling umuwi?" Sabi nung isa, matagal na. Kasi nag-TNT ako Buti na lang nagkaroon ng amnesty. Makikita ko na ulit ang pamilya ko. Yung isa sabi, ako 7 taon hindi nakakauwi. Pareho tayo. Naghintay din ako ng amnesty. Ngayon ko palang makikita yung anak na bagong panganak nung umalis ako. Nung narinig ko po, sabi ko, eto ako. Wala pang 1 linggong nakakaalis sa Pilipinas. Galit na galit kung hindi ako makakauwi. Ito yung mga kapatid natin. Ilang taon, nabubuhay araw-araw para sa pamilya na hindi nila nakikita. Parang napahiya ako Sabi ko na lang sa sarili ko at sa panalangin, Lord, unahin nyo na po silang pasakayin. Kung kakaunti lang talaga ang available na upuan, unahin nyo na sila. Makakapaghintay yung mga iba kong trabaho, unahin nyo po sila. At totoo nga, nung in-announce na yung mga waitlisted na pwedeng pumasok, tinawag yung isa. Sabi niya, uy, salamat, ako excited. So,
Tinawag din yung isa. Sabi ko sa sarili ko, ikaw kasi dadasal-dasal ka pa. Tapos, may tinawag na namang isa. Tapos, tinawag ako. Ako yung huli na tinawag. Kailangan tayong sumagot. Ipapapako ba si Jesus? Sinong Cesar? Sinong hari ang iyong bubuhayin? Baka si Jesus ang ating pinapako sa krus muli.